Nabulahaw ang tahimik na bayan ng San Juan, Southern Leyte dahil sa isang katawan ng isang babae ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang resort sa barangay Sowa, San Juan, Southern Leyte. Nakilala ang biktima na ang 29 years old na single mom na residente ng barangay Bonbon na si Norma Riza Sarvida. March 9, 2026 nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng San Juan Municipal Police Station. Base sa kanilang natanggap na impormasyon ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa loob ng Tops Beach Resort sa barangay Sowa, San Juan, Southern Leyte. Agad na nagtungo ang grupo ng kapulisan ng San Juan sa lugar sa pangunguna ng kanilang acting chief o police na si Police Captain Bill Cesar Culiao. Bagamat umuulan ay marami silang dinatnang tao sa lugar. Walang masyadong kabahayan sa area na ito ng barangay Sowa. Bagamat tabing kalsada ay malalawak na bakanting mga lote ang nasa paligid nito. Pagpasok sa malaking gate na yari sa bakal ay agad nang bumulaga sa kanila ang biktima. Sa tabi ng simentadong pader ay naroon ang isang babae. Nakadapa ito, nakasuot ng kulay itim na t-shirt at wala itong suot na pang-ibabang kasuotan. Nang suriin ng mga investigador ang katawan ay nakitaan nila ito ng malaking sugat sa kanyang ulo at ilang mga visible ng pasa sa kanyang braso at iba pang bahagi ng katawan. Maliban sa katawan ng biktima ay na-recover din ng mga investigador ang isang pares ng tsinelas na may mga mantsa pa ng dugo sa crime scene. Ang kulay kalawang na tsinelas ay pagmamay-ari ng isang lalaki. May nakuha din silang malaking bato na may bahid pa ng dugo. Hindi na rin nahirapan ang mga investigador na kilalanin ng biktima dahil positibo itong kinilala ng kanyang kapatid at mga kamag-anak na nandoon din sa crime scene. Ang biktima ay kinilalang ang 29 years old na si Norma Riza Sarvida o mas kilala nila sa tawag na Maris. Ang pamilya ni Maris ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan na naninirahan sa Leyte. Simple lang ang buhay na kinamulatan ni Maris, tulad ng iba ay nasaksihan niya rin ang paghihirap ng kanyang mga magulang para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Dahil din sa kahirapan, ay hindi na nagawang tapusin ni Maris ang kolehiyo at agad nang nagtrabaho. Bagamat hindi siya ang panganay, ay si Maris ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya. Sa mga nakakakilala sa kanya ay nilarawan nila ang biktima na mabait, masiyahin at maraming kaibigan. Kung makikilala mo siya, ika nga nila ang una mong mapapansin sa kanya ay ang maganda at maamo niyang mukha at ang pantay at mapuputi niyang ngipin. Kalaunan ay umibig si Maris at nabuntes sa kanyang anak na babae. Subalit hindi naging mabait ang tadhana dahil iniwan siya ng kanyang kinakasama at naiwan kay Maris ang responsibilidad sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanyang anak na babae. Dahil nga maliit ang kinikita sa Leyte, ay umalis si Maris at nagtungo sa Maynila para sa mas magandang opportunity. Sa Manila ay agad din naman itong natanggap sa SM bilang crew noong 2020. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho ay tumagal doon si Maris at na-promote pa nga bilang crew leader. Ganun pa man, muli na namang nagkaroon ng problema dahil sa lumalaki na ang kanyang anak at kailangan ng mag-aral. Para maalagaan at makasama ang anak ay iniwan ni Maris ang trabaho sa Maynila at muling bumalik ng Southern Leyte. Sa kanyang pag-uwi ay nagdesisyon nito na manatili na sa kanilang probinsya. Dahil sa kanyang magandang credentials at record sa dating pinapasukan sa Maynila ay hindi nahirapan si Maris na maghanap ng trabaho. Natanggap siya bilang kahera sa Bayfront Supermarket, isang malaking supermarket sa San Juan. Sa kanyang pagbabalik sa Southern Leyte, ay marami ang mga kaibigan ni Maris ang muli niyang nakasalamuha. Sa mahabang panahon ng di pag-uwi ay na-miss ni Maris ang mga kababata kaya naman sa tuwing walang pasok ay malimit itong nakikitang nakikipag-jamming sa kanyang mga kaibigan. March 8, 2026, ayon sa nakababatang kapatid na babae ni Maris na si Danica, ay nagpaalam sa kanila ang biktima na magtutungo sa isang bagong bukas na snack bar sa San Jose, San Juan, Southern Leyte.
Ang tinutukoy nito ay ang Shudi Abbas Snack Bar. Suot ang kanyang kulay itim na top, maong na skirt at ay masigla itong umalis ng bahay. Subalit mula nang umalis ay hindi na ito nakauwi pa. Nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya nang lumalim na ang gabi subalit hindi pa rin umuwi si Maris. Nadagdagan pa ang kanilang pangamba nang bumuhos ang malakas na ulan. Sinimulan nilang i-chat ito at tawagan subalit hindi ito sumasagot. Kinabukasan, nang hindi pa rin umuuwi ay nagpasya na ang pamilya na hanapin ng dalaga. Maging sa social media ay nagpost ang kanyang nakababatang kapatid ng panawagan kung sinong nakakaalam kung nasaan ang biktima. Subalit walang nakakaalam kung nasaan si Maris. Maging ang mga nakasama nito ng gabi na iyon sa snack bar ay hindi rin alam kung nasaan ba ang biktima. Hanggang sa makarating sa kanila ang balita na may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa Tops Beach Resort. Nang kanilang puntahan ay doon nga nila nakita ang kanilang hinahanap. Dahil sa pangyayari ay walang sinayang na oras ang San Juan Municipal Police Station at agad silang nagsagawa ng investigasyon. Unang hakbang na ginawa ng mga investigador ay ang backtracking. Pinuntahan nila ang snack bar na ito sa Barangay San Jose kung saan sinasabing huling nakita ang biktima. Mula sa kuha ng CCTV sa loob ng snack bar at sa statement na rin ng mga witnesses ay kinumpirma nila na galing nga doon ang biktima noong gabi ng March 8, 2026. Kasama nito ang grupo ng ilang kababaihan at mga kalalakihan. Sa video na ito ay makikita mo ang masayang grupo na kinabibilangan ng biktima. Nakuhaan pa nga ang ginawa nitong pagtayo at pag-indak sa musika. Sa kanyang kilos ay masasabi mong lasing na si Maris habang masayang nakikipagtawanan sa kanyang mga kasama. Hinanap ng mga investigador ang lahat ng tao na nakasama ni Maris sa nasabing bar at isa-isa nila silang kinuna ng statement. Base sa ilang salaysay ay medyo naparami ang kanilang ininom at nalibang sila sa kwentuhan. Nang lumalim na ang gabi ay isa-isa na rin silang nagpaalam. Ayon sa ilang testigo ay nakitang umalis si Maris sa snack bar ng bandang alas 12 ng hating gabi. Kasama nito ang kasama rin nilang uminom na si Wilgie Abrenelia. Nagpresenta ito na siya na ang maghahatid sa biktima dahil sa magkamag-anak pa ang dalawa. Sa kuha ng video na ito ay makikita pa na nag-uusap ang dalawa. Ayon sa mga kaibigan ng biktima ay nagbabahagi si Maris ng kanyang problema sa lalaki. At dahil nga nakatatanda ay pinayuhan ni Wilgie ang biktima. Nang gabing iyon ay sabay na umalis si Wilgie Abrenelia at Maris sa snack bar sakay ng motor. Dito na nagkaroon ng kutob ang mga investigador lalo na nga nang may lumabas na larawan ni Wilgie Abrenelia na suot-suot ang tsinelas na natagpuan nilang may mga dugo sa crime scene. Maliban dito ay isang driver ng van din na nakapagsabi na bandang 1:30 ng madaling araw nang mapadaan siya sa madilim na bahagi na iyon ng Barangay Sowa kung saan natagpuan ang katawan. Nakita niya na ang biktima na pumara at humingi ng tulong, subalit hinawakan ito ng kasamang lalaki. Ayon sa driver, inakala niya na magkasintahan lamang na nag-aaway ang dalawa kaya hindi niya na ito pinansin. Subalit sa kasamaang palad ay walang dashcam ang nasabing van. Dahil sa mga ebidensya at sa mga nakalap na impormasyon ay kinonsider ng San Juan PNP si Wilgie Abrenelia na person of interest. Nang puntahan nila ito para kausapin ay hindi na ito nanlaban pa at inamin niya ang kanyang nagawa. Si Wilgie Abrenelia ay residente ng Barangay Basak, San Juan, Southern Leyte. May kinakasama ito at pagtitinda ng lechon ng kanilang kinabubuhay. Hindi na rin ibang tao sa pamilya ang suspect dahil ayon sa report ay malayo pa nila itong kamag-anak. May mga balibalita sa lugar na kilala itong gumagamit ng iligal na gamot na nakumpirma naman ng mga pulis. Inamin niya rin na ginahasa niya ang biktima bago niya ito pinatay. Nang suriin ng mga investigador ang katawan ng suspect ay nakita nilang malalaki at sariwa pang mga galos nito sa katawan na nakuha niya ng manlaban ng biktima. Sa ngayon si Wilgie ay nasa kamay na ng San Juan Municipal Police at inihahanda na rin ang kasong panggagahasa at pagpatay na isasampa laban sa kanya. Kapag napatunayan ng hukuman na siya ay ang tunay na nagkasala, ay maaari itong patawan ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong without eligibility for parole. Ang katawan naman ni Maris ay nasa kanila ng tahanan sa Bonbon at nakatakdang dalhin sa kanyang huling himlayan sa darating na March 17.
Bagamat nakamit na ng pamilya ang hustisya ay sariwa pa at matagal-tagal pang maghihilom ang sugat na naidulot ng pangyayari sa kanila. Ang lubos na naapektuhan ay ang naulilang 5 taong gulang lang na anak ni Maris. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.